Nakulbaan baka basin dili ma-approve imong home loan sa bangko? Then these are the things na kailangan nimo i-pre-assess sa imong sarili para may balaan kung ma-approve baka or dili. So ang unang-una natong i-consider dira isang imong monthly salary. Diri mag-base ang bangko kung kung unsa ang limit sa imong amortization per month. Usually dapat ang imong amortization kay dili mo lapas sa 30% sa imong monthly salary. Ang tawagan ay kay 30% debt to income ratio. Ginapatuman ni siya sa mga lender para ra sa imo gihapon para dili masubra nimong utang, dili ka ma-stress magbayad og malesen imong risk na dili makabayad sa ilaha. But if ang amortization nimo mulapas beyond 30% sa imong monthly salary, then need na nimo og co-borrower ana. Ikaduha, if naka-existing liabilities or debts like credit cards na nakalimtan nimo years ago, kinahanglan po na nimo siya bayaran. Then kuha ka og certificate of full payment as a proof na klaro na imong credit standing para ma-approve ka sa bangko. Then ikatulo, na ba kay mga properties or sakyanan na repossess atong una? Same lang gihapon, kailangan gyapon nimo siya i-settle first, then kuha gyapon kag certification pamatuod na clear na katong mga butanga para ma-approve sa bangko ang imong home loan. Ikaupat, diri sa civil status. If you are legally separated, pangayon ka sa bangko na of order or decree of nullity or certificate of finality or whatever na mga documents na nagapamatuod na you are legally annulled para makakuha ka og property, because property is considered as a conjugal property between husband and wife. So kinahanglan dapat ito i-present para ma-approve ka sa imong home loan. O ikaluma, kani ang imong employment status or history. So dapat stable ang imong trabaho, ideally 1 year or more na ka sa imong current job or business para makita sa bank na consistent ang imong income. Pero para sa mga self-employed, freelancers or VA, kasagaran gina-require na sila og ITR, Certificate of Employment, or bank statements. Bonus tip, kung na kay savings for equities and fees sa property, pero kung entry level na imong plano, usay ang mga developers ga-offer na sila og mga flexible schemes sa equity na ay mga promo like no down payment or stretch ang equity, usually 24 to 36 months. Na sa gani mo abot og 72 kana sa mga kondo. Pero kung taas na property imong gusto, kailangan jud kag savings para sa down payment, transfer fees o processing fees. So tanan problema na solusyon no. Reach out lang sa imong agent and be transparent sa imong mga problema para masolusyonan na niya ug ma-approve ang imong home loan.